Yun, magandang gabi mga kababayan. Ito na yung inaasam-asam ng maraming tao, ating mga kababayan, dahil sa mga nangyayari itong corruption dito sa ating bansa, dahil sa flood control project at naging ghost project naman. Alam niyo mga kababayan, pasalamat muna tayo dun sa mga traders na nagrally at talagang napakaraming dumalo. Mga pinangunahan ng INC at hindi lang ang INC at iba-iba pang mga nakisali sa rally dahil sa kanilang pagsama dahil sa rally na ito. Pati na rin ang ating ibang mga opisyal sa gobyerno ay nandoon at nakikita naman natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok na nandun sila. Talagang naghahayag sa kanilang mga saloobin dahil sa mga nangyayari dito bilang suporta na din at ipakita nila ang kanilang pagmamahal sa bayan at sa taong bayan. Alam niyo mga kababayan, bilang kapatid ay napakasakit kung ano makita ang ginagawa ng kanyang kapamilya o kapatid dahil sa mga maling gawain. Katulad po nito ng mga sinasabi ni Madam Senador Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid na ito nga ay totoong gumagamit ng droga at nagdudruga kasama yung asawa ni Marcos na ating presidente. Ito yung hindi galing sa ating isip-isip lang dahil base lang dun sa sinasabi ni kapatid ni Bongbong Marcos na si Madam Senador Amy Marcos. Sa may katotohanan nga, ito ay talagang gumagamit. Pagka ganito ang ating presidente na ganitong gawain, ito sinasabi ni Madam Amy Marcos, ay walang mayayari mabuti sa ating bansa at walang magandang mangyayari sa kanyang pamumuno bilang presidente kung ganito ang presidente natin. Alam ko kay Madam Amy hindi ganun kadali dahil bilang isa rin siyang Marcos sa kanyang pagsisiwala tungkol sa kanyang kapatid dahil sa paggamit na pinagbabawal na gamot at dahil na rin dun sa hindi na rin maganda sa kanyang kondisyon. Mga kababayan, ito alam ko napakasakit sa pagsasalita ni Madam Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid bilang kapatid na kahit na paano kahit ganun man kapatid pa rin yan kapamilya. Ito mga kababayan, panoorin nyo kung sa tingin nyo kung komento nyo rito sa mga sasabihin ni Madam Amy Marcos. Ito guys, panoorin nyo. Bilang kapatid, bilang Pilipino, baka pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon,
kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Ayun, so masakit sa loob. Masakit sa loob kung isasiwalat mo ganun, isa sa kapamilya mo, na ganito ang gawain. Pero mas pinili pa ni Madam Amy Marcos na isiwalat at ilada ang katotohanan sa mga nangyayari dahil sa nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa. Pero sa ganun pa man, ito mas pinili pa ni Madam Amy Marcos yung ang tama at nakakabuti. Masakit sa loob man dahil kadugo niya, kapatid niya, kapamilya niya ang kanyang sinasambit dito at kanyang paglalahad at kanyang pagsisiwalat tungkol dun sa kanyang kapatid na ating presidente na bilang pinuno sa ating bansa. Pero sa ganun pa man, talagang may kasabihan niya tayo, bilugang mundo. At ang gumagawa ng kasamaan para sa kanyang interes, para sa kanyang tagumpay dahil sa hindi mabuting paraan ay may hangganan. Pero kapag gumawa ka ng mabuti para sa hindi lang sa pansarili, para sa nakakarami, ito pang matagalan panghabang buhay. Yun lang mga kababayan, at sana kung ano yung reaksyon nyo dito, pag-comment lang po. Maraming salamat po.